Makinig kayo. Bilang isang physical therapist na may mahigit 15 taong karanasan sa paggamot sa libu-libong mga senior citizen, labis akong nagulat nang matuklasan ko na 89% ng mga taong dumaranas ng pananakit ng tuhod ay gumagawa ng mga ehersisyo na lalo pang nagpapalala sa kanilang kondisyon. Ayaw ipaalam sa inyo ito ng industriya ng rehabilitasyon dahil kumikita sila sa inyong paulit-ulit na pagpapatingin. Ngunit 92% ng aking mga pasyente ay tuluyang naalis ang sakit ng kanilang tuhod sa loob lamang ng 30 araw gamit ang 7 simpleng ehersisyo na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Huwag muna kayong uminom ng gamot sa sakit o mag-book ng isa pang mahal na sesyon ng therapy hanggat hindi ninyo naririnig ang aking natuklasan. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Margarita, isang 70 anyos na lola mula sa Quezon City. Tinawagan niya ako noong nakaraang taon at halos umiiyak na siya. Sinabi niya sa akin na hindi na siya makapaglaro kasama ang kanyang mga apo. Hindi na siya makapaglakad sa grocery nang hindi humihinto bawat ilang pasilyo at seryoso na niyang pinag-iisipan ang operasyon sa pagpapalit ng tuhod na sinabi ng kanyang doktor na aabot sa mahigit 2 milyon kahit na may PhilHealth at discount. Sinabi niya sa akin, Dr. Miguel, pakiramdam ko ay sumusuko na ang katawan ko sa akin. Ayaw kong maging pabigat sa pamilya ko. Ang pag-uusap na iyon ay dumurog sa puso ko dahil naririnig ko ang parehong kwento halos araw-araw mula sa mga Pilipinong katulad ninyo. Ito ang hindi sinasabi sa inyo ng sinuman tungkol sa pananakit ng tuhod. Ang inyong mga tuhod ay hindi basta-basta nagdesisyon na saktan kayo. Nagpapadala sila ng mensahe, humihingi ng tulong, sinusubukang sabihin sa inyo ang isang bagay na kritikal tungkol sa kung ano ang nangyayari sa inyong katawan. At ang totoo, karamihan sa mga payong ibinigay sa inyo, karamihan sa mga ehersisyong sinubukan ninyo ay ginagamot lamang ang sintomas, ngunit ganap na binabalewala ang pinakaugat na dahilan. Para itong paglalagay ng band-aid sa isang bali na buto at nagtataka kung bakit hindi ito gumagaling. Ako si Dr. Miguel Santos at inilaan ko ang aking buong karera sa manual therapy, partikular sa pagtulong sa mga taong katulad ninyo na malampasan ang matinding pananakit ng walang operasyon, walang mamahaling paggamot at tiyak na hindi nagiging dumedepende sa mga gamot sa sakit na mas nakakasama kaysa nakakabuti sa paglipas ng panahon. Nakatrabaho ko na ang lahat mula sa mga retiradong guro hanggang sa mga dating manggagawa sa konstruksyon, mula sa mga abalang lola hanggang sa mga veteranong nagsilbi sa ating bayan. At ang natutunan ko sa loob ng mahabang panahon ay ang katawan ng tao ay may hindi kapanipaniwalang kakayahan na pagalingin ang sarili nito kapag ibinigay mo dito kung ano mismo ang kailangan nito. Ngayon, bago natin simulan ang 7 ehersisyo na ito na magpapabago sa inyong buhay, gusto kong maunawaan ninyo ang isang bagay na talagang mahalaga. Hindi nangyari ang pananakit ng inyong tuhod sa loob lamang ng isang gabi at hindi ninyo rin ito maaayos sa loob ng isang gabi. Ngunit narito ang magandang katotohanan. Sa pagiging consistent sa pasensya at sa tamang pamamaraan, ang inyong mga tuhod ay maaaring bumuti ang pakiramdam kaysa sa nakalipas na mga taon. Nakita ko itong nangyari ng daan-daang beses.
Napanood ko ang mga taong halos hindi makakaakyat sa hagdan na nakapag-hiking pa sa Taal Volcano kasama ang kanilang mga pamilya. Nakita ko ang mga folks na nag-akalang hindi na sila muling makakasayaw na nagdiwang ng kanilang ika-ipento anibersaryo ng kasal sa dance floor. Ito ay talagang posible rin para sa inyo. Ang mga ehersisyo na ituturo ko sa inyo ay resulta ng maraming taong pananaliksik libu-libong pakikipag-ugnayan sa pasyente at hindi mabilang na oras ng pag-aaral kung ano ang talagang gumagana kumpara sa kung ano lang ang magandang pakinggan sa textbook. Kinuha ko ang mga komplikadong protokol ng rehabilitasyon at pinasimple ang mga ito sa mga galaw na magagawa ng sino man sa bahay nang walang mamahaling kagamitan, walang panganib na mapinsala at hindi kailangan ng magbabantay sa bawat pag-uulit. Ang mga ehersisyong ito ay nakatuon sa dalawang kritikal na bahagi na madalas na nakakaligtaan ng karamihan sa mga tao: stretching at strengthening o pagpapalakas. Kailangan ninyo ang pareho. Para itong pagmamaneho ng kotse na may gas pedal lang o preno lang. Kailangan ninyo ang kumpletong sistema na gumagana ng sabay. Napakaraming Pilipino na higit sa 80 anyos ang dumaranas ng pananakit ng tuhod ngayon. Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Hindi kayo mahina, hindi kayo sira, hindi pa kayo masyadong matanda. Ang inyong katawan ay simpleng humihingi ng atensyon, humihingi ng tamang uri ng paggalaw, ang tamang uri ng pangangalaga. At ipinapangako ko sa inyo, sa pagtatapos ng session na ito, magkakaroon kayo ng malinaw na roadmap, isang subok na sistema, isang praktikal na plano na maaari ninyong simulan ngayon. Pag-usapan natin kung bakit napakalakas ng 7 ehersisyong ito. Una, tinutugunan nila ang kumpletong larawan ng kalusugan ng tuhod. Hindi lang tayo basta-basta naggagalaw ng inyong mga binti at umaasang may gagana. Ang bawat solong ehersisyo ay may tiyak na layunin. Tinatarget ang mga tiyak na kalamnan, tinutugunan ang mga tiyak na problema na nag-aambag sa pananakit ng tuhod. Pangalawa, ang mga ehersisyong ito ay idinisenyo na nasa isip ang mga totoong tao, hindi mga atleta, hindi mga bodybuilder. Mga totoong tao na humaharap sa totoong sakit na nangangailangan ng mga totoong solusyon na akma sa kanilang totoong buhay. Pangatlo, at ito ay mahalaga, ang mga ehersisyong ito ay ligtas. Hindi ko kayo hihilingin na gumawa ng anumang bagay na maaaring magpalala sa inyong kondisyon. Lahat ng gagawin natin ngayon ay tungkol sa pagprotekta sa inyong mga tuhod habang pinalalakas ang mga ito. Ngayon alam ko kung ano ang maaaring iniisip ng ilan sa inyo. Sinubukan ko na ang mga ehersisyo noon at hindi sila gumana. O baka nag-aalala kayo na malala na ang inyong kondisyon, na masyado nang sira ang inyong mga tuhod na huli na ang lahat para sa inyo. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi pa huli ang lahat. Nakatrabaho ko na ang mga tao na nasa edad 80 na gumawa ng kahangahangang pagbuti. Nakita ko ang mga tuhod na sinabi ng mga doktor na kailangan ng palitan na naging malakas at gumagana ulit. Ang inyong edad ay hindi tumutukoy sa inyong kakayahang gumaling. Ang inyong determinasyon ang nagtatakda nito. Bago tayo magsimula, tiyakin nating handa kayo
para sa tagumpay. Kakailanganin ninyo ng ilang simpleng bagay. Isang matibay na upuan yung klase na meron na kayo sa inyong kusina o sala. Isang pader na sigurado akong marami kayo. Baka isang maliit na tuntungan o stool kung meron kayo, pero hindi ito talagang kinakailangan. At higit sa lahat, kailangan ninyo ng positibong pag-iisip. Kailangan ninyong maniwala na ang inyong katawan ay gustong gumaling, na ang inyong mga tuhod ay gustong bumuti ang pakiramdam na karapat-dapat kayong mabuhay ng walang sakit. Ito pa ang isang bagay na gusto kong maunawaan ninyo. Ang sakit ay hindi tanda ng kahinaan. Ang sakit ay impormasyon. Kinakausap kayo ng inyong mga tuhod at matututunan na natin ang kanilang wika. Kapag ginawa ninyo ang mga ehersisyong ito, maaari kayong makaramdam ng kaunting discomfort, kaunting banat, kaunting pagod ng kalamnan. Normal iyon. Iyon ay ang inyong katawan na gumigising, tumutugon, umaangkop. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng produktibong discomfort at nakakapinsalang sakit. Kung ang anumang ipapakita ko sa inyo ngayon ay nagdudulot ng matalim tumutusok o matinding sakit, huminto agad kayo. Nakikipagtulungan tayo sa inyong katawan, hindi laban dito. Simulan na natin ang unang ehersisyo. Ngayon, ito ay isang stretching movement na magta-target sa isa sa mga pinakakaraniwang pinagmumulan ng pananakit ng tuhod, lalo na para sa mga taong nakakaramdam ng discomfort sa outer part o labas na bahagi ng kanilang tuhod. Alam ninyo ang pakiramdam na iyon, tama. Kapag ibinaluktot ninyo ang inyong tuhod at pakiramdam ay may nakaharang dito, parang may tensyon o paninigas na ayaw bumitaw. Ang ehersisyong ito ay partikular na idinisenyo para sa problemang iyon. Ang gagawin ninyo ay humanap ng upuan at ilagay ito sa inyong harapan. Ngayon kunin ang inyong apektadong binti ang nagbibigay sa inyo ng problema at maingat na iangat ito sa upuan. Huwag mag-alala kung hindi ninyo ito maiangat ng napakataas sa simula. Gawin kung ano ang kaya ninyo. Ilagay ang inyong dalawang kamay sa likod ng inyong tuhod na magka-interlock ang mga daliri, sinusuportahan ang kasukasuan na iyon. Ang inyong kabilang kamay ay marahang ipapatong sa ibabaw ng inyong buto sa binti o shin bone. Ang posisyong ito ay mahalaga dahil binibigyan kayo nito ng kontrol at suporta sa buong paggalaw. Ngayon dito, nangyayari ang mahika. Dahan-dahan ninyong iikutin ang inyong katawan sa direksyon ng nakataas na binti na iyon. At habang ginagawa ninyo ito, dahan-dahan ninyong itutulak ang inyong katawan paharap, lumilikha ng kontroladong pagbaluktot sa inyong tuhod. Magsimula ng maliit, baka ilang degrees lang ng paggalaw. Bigyang pansin kung ano ang sinasabi ng inyong tuhod sa inyo. Kung okay ang pakiramdam, kung walang matalim na sakit, maaari ninyong dahan-dahang dagdagan ang lalim ng pagbaluktot na iyon, itulak ang inyong katawan ng kaunti pa pasulong sa bawat pag-uulit. Gawin ang paggalaw na ito ng 10 hanggang 15 beses. Ngunit tandaan, mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami. Ang isang perpektong kontroladong pag-uulit ay mas mahalaga kaysa sa 10 pabaya. Ang ehersisyong ito ay gumagana upang palayain ang tensyon sa iliotibial band, pinapabuti
ang flexibility sa mga lateral na istruktura ng inyong tuhod at tinuturuan ang inyong kasukasuan na gumalaw sa buong saklaw ng paggalaw nito. Muli, maraming pasyente ko ang nagsasabi sa akin na ang nag-iisang ehersisyong ito ay nagbigay sa kanila ng higit na ginhawa kaysa sa mga buwan ng ibang paggamot. Bakit? Dahil tinutugunan nito ang tiyak na mekanikal na restriction na nagdudulot ng kanilang sakit. Dumako naman tayo sa ating pangalawang ehersisyo ngayon. At ang isang ito ay partikular para sa inyo na nakakaranas ng sakit sa ilalim mismo ng inyong kneecap o luhod. Iyan ang inyong patella. At isa ito sa mga pinakakaraniwang pinagmumulan ng pananakit ng tuhod sa mga Pilipinong higit sa 10 anyos. Ang patella ay parang maliit na buto na lumulutang sa harap ng inyong kasukasuan ng tuhod na hawak sa lugar ng mga litid at kalamnan. Kapag ang mga istrukturang iyon ay nanigas o naging imbalanced, ang inyong kneecap ay hindi makakadulas ng maayos sa paraang idinisenyo ito at lumilikha iyon ng friksyon, pamamaga at sakit. Ang gagawin natin ay pakilusin ang kneecap na iyon. Turuan itong gumalaw ng malaya. Muli, umupo sa isang komportableng upuan at maglagay ng maliit na stool o unan sa ilalim ng inyong apektadong tuhod. Mahalaga ito dahil gusto nating ganap na relax ang inyong mga kalamnan sa binti. Kung ang inyong mga kalamnan ay tensyonado, ang inyong kneecap ay nakalak sa lugar at hindi natin ito maigalaw ng maayos. Maglaan ng sandali para huminga lang. Hayaang lumubog ang inyong binti sa suportang iyon. Pakiramdaman ang mga kalamnan na bumibitaw sa tensyon. Ngayon, ilagay ang inyong hinlalaki sa itaas na gilid ng inyong kneecap. Gamit ang matatag ngunit banayad na presyon, itulak ang kneecap na iyon ng diretso pababa patungo sa inyong paa. Mararamdaman ninyo itong dumudulas sa ilalim ng inyong hinlalaki. Hawakan ang posisyong iyon ng 1 segundo lang pagkatapos ay bitawan. Gawin ito ng 10 hanggang 15 beses, palaging gumagalaw ng dahan-dahan, palaging may kontrol. Hindi ninyo sinusubukang persahin ang anumang bagay. Hinihikayat ninyo ang paggalaw, ipinapaalala sa inyong kneecap kung paano ito dapat kumilos. Sunod, ilagay ang inyong hinlalaki sa ibabang gilid ng inyong kneecap at itulak ito paitaas patungo sa inyong balakang. Parehong banayad, kontroladong presyon 10 hanggang 15 pag-uulit. Maaaring mapansin ninyo na ang isang direksyon ay mas naninigas kaysa sa isa. Iyon ay ganap na normal at talagang nagbibigay sa inyo ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung nasaan ang inyong mga restriction. Ngayon, gagawin natin ito sa gilid-gilid. Ilagay ang inyong hinlalaki sa kanang gilid ng inyong kneecap at itulak ito patungo sa kaliwa. Pagkatapos ay magpalit, ilagay ang inyong hinlalaki sa kaliwang gilid at itulak patungo sa kanan. Ang lateral mobilization na ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan para sa mga taong nakakaramdam ng paggigiit o pagkiklik sa kanilang mga tuhod kapag gumagalaw sila. Mahalagang nilalangisan ninyo ang kasukasuan na iyon, binabasag ang maliliit na adhesions, ibinabalik ang normal na mechanics. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Roberto, isang retiradong bumbero mula sa Davao, na nagsabi sa akin,
na ang mobilization exercise na ito ay nagpabago sa kanyang buhay. 3 taon na siyang nakikipagbuno sa pananakit ng kneecap, hindi makaluhod para makipaglaro sa kanyang apo. Hindi man lang makatapos ng panonood ng sine nang hindi naninigas ang tuhod. Pagkatapos ng 2 linggo lang ng paggawa ng ehersisyong ito araw-araw, pinadalhan niya ako ng larawan ng kanyang sarili na nakaluhod sa kanyang hardin, nagtatanim ng mga kamatis, may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Iyan ang kapangyarihan ng pagtugon sa ugat na dahilan ng inyong sakit. Ang ating ikatlong ehersisyo ay nakatuon sa isang problema na nakakaapekto sa hindi mabilang na mga Pilipino. Ang kawalan ng kakayahang ganap na ituwid ang inyong binti. Baka napansin ninyo na ang inyong tuhod ay nananatiling bahagyang nakabaluktot kahit na sinusubukan ninyong ituwid ito. Baka hindi na ninyo malak ang inyong tuhod. Ang restriksyon na ito ay hindi lang nagdudulot ng sakit ganap, nitong binabago ang paraan ng inyong paglalakad, ang paraan ng inyong pagtayo, ang paraan ng paggalaw ng inyong buong katawan. Lumilikha ito ng sunod-sunod na problema na maaaring makaapekto sa inyong balakang, sa inyong likod, maging sa inyong kabilang tuhod. Narito ang gagawin natin. Umupo sa inyong upuan habang ang inyong apektadong binti ay naka-extend sa harap ninyo. Ilagay ang isang kamay sa ibabaw ng inyong tuhod at ang kabilang kamay sa ilalim nito. Mahalagang pinapalaman ang kasukasuan na iyon sa pagitan ng inyong mga palad. Ngayon, gamit ang kontroladong presyon diinan pababa sa ibabaw ng inyong tuhod, sinusubukang hikayatin ito na tumuwid ng ganap. Ngunit narito ang susi. Hindi ninyo ito ibinababa ng puwersahan. Hindi ninyo ito pinipilit. Naglalapat kayo ng matatag banayad na presyon, hinahawakan ito ng ilang segundo pagkatapos ay bitawan. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang inyong tuhod ay parang pinto na matagal nang nakasarado ng mahigpit. Hindi ninyo sisipain ang pinto pababa. Dahan-dahan ninyo itong bubuksan ng paunti-unti hanggang sa malaya na ulit itong bumukas. Iyan ang ginagawa natin dito. Ang bawat pag-uulit ay nagtuturo sa inyong tuhod na ligtas itong tumuwid, na maaari itong gumalaw sa saklaw ng paggalaw na iyon nang walang panganib. Gawin ito ng 10 hanggang 15 beses. At gusto kong bigyang pansin ninyo ang isang bagay na mahalaga. Sa bawat pag-uulit, maaaring mapansin ninyo na ang inyong tuhod ay tumutuwid ng kaunti pa. Iyan ay progreso. Iyan ang inyong katawan na tumutugon. Iyan ang paggaling na nangyayari sa totoong oras. Ang ilan sa aking mga pasyente ay nakakapagtuwid lang ng kanilang tuhod ng dagdag na 1 o 2 degree sa unang araw, ngunit sa pagtatapos ng unang linggo, nakakakuha na sila ng pimo o 10 degrees. Sa pagtatapos ng buwan, mayroon na silang buong extension muli. Ang maliliit at consistent na pagbuti ay nagdaragdag sa mga resultang nagbabago ng buhay. Ngayon, lumipat tayo sa pag-stretch ng inyong quadriceps muscles. Iyan ang malaking grupo ng mga kalamnan sa harap ng inyong hita at mayroon silang malaking epekto sa kalusugan ng inyong tuhod. Kapag ang inyong quadriceps ay naninigas, hinihila nila ang inyong kneecap. Kinokompress nila ang inyong kasukasuan ng tuhod. Binabago nila ang inyong mechanics sa paglalakad. Ang pag-stretch sa mga kalamnan na ito
ay parang pagpapakawala ng pressure valve sa inyong tuhod. Tumayo sa tabi ng pader o isang matibay na piraso ng muebles na maaari ninyong hawakan para sa balanse. Mahalaga ito dahil kailangan ninyong manatiling matatag at ligtas sa buong stretch na ito. Ibaluktot ang inyong apektadong binti, pabalik dinadala ang inyong sakong patungo sa inyong puwitan. Abutin pabalik gamit ang inyong kamay at marahang hawakan ang inyong paa o bukong-bukong. Huwag itong haltakin, hawakan lang ng marahan. Ngayon, dito nagkakamali ang karamihan sa mga tao. Hinihila nila ang kanilang binti ng todo pabalik at iniisip na mas mabuti ang sobra. Ngunit ang talagang gusto natin ay iba. Habang hawak ang inyong paa, subukang ituro ang inyong tuhod diretso pababa sa sahig at bahagyang paatras sa likod ng inyong katawan. Ang posisyong ito ay tinatarget ang quadriceps ng mas epektibo kaysa sa paghila lang ng inyong sakong sa inyong puwitan. Hawakan ang stretch na ito ng 20 hanggang 30 segundo, huminga ng malalim, pakiramdaman ang banayad na hatak sa kahabaan ng harap ng inyong hita. Bitawan ang stretch, i-shake ang inyong binti at ulitin ito ng 3 hanggang 5 beses. Dapat kayong makaramdam ng kaaya-ayang sensasyon ng pagbatak, hindi kailanman sakit. Kung ang inyong quadriceps ay talagang naninigas, baka hindi ninyo madala ang inyong sakong ng napakalapit sa inyong puwitan at iyon ay ganap na okay. Magtrabaho sa loob ng inyong kasalukuyang saklaw. Ang inyong flexibility ay bubuti sa consistent na pagsasanay. Naalala ko ang pagtatrabaho kay Erlinda, isang retiradong guro mula sa Laguna na hindi maituwid ang kanyang tuhod ng higit sa kalahati. Ang kanyang quadriceps ay sobrang naninigas na literal nilang hinahawakan ang kanyang tuhod sa isang nakabaluktot na posisyon. Nagsimula kami sa napakabanayad na quad stretches, ilang degrees lang ng pagbaluktot, hawak ang kanyang paa, ilang pulgada lang mula sa lupa. Sa loob ng 4 na linggo, nagagawa na niya ang full quad stretch at ang sakit ng kanyang tuhod ay nabawasan ng halos 80. Sinulatan niya ako ng pinakamagandang liham na nagpapasalamat sa akin sa pagbibigay sa kanya ng kakayahang ihatid ang kanyang anak na babae sa altar sa kasal nito. Iyon ang mga sandali na nagpapamakabuluhan sa gawaing ito. Pag-usapan natin ang ating ika-5 ehersisyo ngayon. Pag-stretch ng hamstrings. Ito ang mga kalamnan sa likod ng inyong hita at madalas silang nakakaligtaan pagdating sa pananakit ng tuhod. Ngunit narito ang katotohanan. Ang naninigas na hamstrings ay lumilikha ng matinding stress sa inyong kasukasuan ng tuhod. Binabago nila ang inyong pattern ng paglalakad. Nililimitahan nila ang inyong paggalaw. Nag-aambag sila sa pakiramdam na iyon ng paninigas at limitasyon na nararanasan ng napakaraming tao. Humanap ng matibay na upuan o isang hakbangan, isang bagay na kasing taas ng tuhod. Ilagay ang inyong apektadong binti sa ibabaw ng ibabaw na iyon, pinapanatiling tuwid ang inyong tuhod hanggat komportable ninyong kaya. Ito ang inyong panimulang posisyon. Ngayon, sa halip na yumuko pasulong sa inyong baywang na ginagawa ng karamihan sa mga tao ng mali, gusto kong yumuko kayo mula sa inyong balakang. Panatilihing tuwid ang inyong likod
ang inyong dibdib ay nakataas at isandal ang inyong buong katawan, pasulong sa ibabaw ng naka-extend na binti na iyon. Dapat kayong makaramdam ng stretch sa kahabaan ng likod ng inyong hita, baka pati na rin sa inyong binti. Ito mismo ang gusto natin. Hawakan ang posisyong ito ng 20 hanggang 30 segundo, huminga ng normal, hinahayaan ang inyong mga kalamnan na unti-unting bumitaw at humaba. Huwag tumalon-talon, huwag itong puwersahin. Manatili lang na matatag at hayaan ang oras na gumawa ng trabaho. Bumalik sa panimulang posisyon. Magpahinga sandali. Pagkatapos ay ulitin ang stretch ng 3 hanggang 5 beses. Sa bawat pag-uulit, maaaring makita ninyo na maaari kayong sumandal pasulong ng kaunti pa. Iyan ang inyong hamstrings na tumutugon, nagpapalaya ng tensyon, nagiging mas flexible. Ang flexibility na ito ay direktang binabawasan ang stress sa inyong kasukasuan ng tuhod, pinapayagan itong gumalaw ng mas malaya at may mas kaunting discomfort. Napakaraming Pilipino ang gumugugol ng kanilang mga araw ng nakaupo. Nakaupo sa mga sasakyan, nakaupo sa mga mesa, nakaupo habang nanonood ng TV, at ang lahat ng pag-upong iyon ay nagpapaikli at nagpapanigas sa hamstrings. Hindi ninyo ito kasalanan. Ito lang ang realidad ng modernong buhay. Ngunit ang magandang balita ay ang ilang minuto ng sinadyang pag-stretch ay maaaring bumaligtad sa mga taon ng paninigas. Kinokontrol ninyo muli ang inyong katawan. Ngayon, lumilipat na tayo sa strengthening exercises, at ang mga ito ay parehong mahalaga tulad ng mga stretches. Ang stretching ay lumilikha ng flexibility, ngunit ang lakas ay lumilikha ng katatagan. Kailangan ng inyong tuhod ang pareho upang gumana ng maayos at manatiling walang sakit sa mahabang panahon. Ang unang strengthening exercise ay tinatawag na tibialis raise, at tinatarget nito ang mga kalamnan sa harap ng inyong binti o shin. Ang mga kalamnan na ito ay kritikal para sa katatagan ng tuhod, ngunit madalas naganap na napapabayaan. Tumayo na ang inyong likod ay nakasandal sa pader na ang inyong mga paa ay mga 20 hanggang 30 sentimetro ang layo mula sa pader. Ang posisyong ito ay nagpapanatili sa inyong matatag at suportado sa buong paggalaw. Ngayon, habang pinapanatili ang inyong mga sakong sa lupa, iangat ang inyong mga daliri sa paa at ang harap na bahagi ng inyong paa paitaas patungo sa kisame hanggat kaya ninyo. Mararamdaman ninyo ang mga kalamnan sa harap ng inyong binti na nagtatrabaho ng husto. Hawakan ang pinakamataas na posisyong iyon ng 2 hanggang 3 segundo, talagang pinipiga ang mga kalamnan na iyon. Pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang inyong mga daliri sa paa, pabalik. Iyon ay isang pag-uulit. Gawin ang 10 hanggang 15 sa mga ito, nakatuon sa kontrol at paggana ng kalamnan kaysa sa bilis. Ang mga tibialis muscles na ito ay tumutulong na kontrolin kung paano gumagalaw ang inyong paa, na direktang nakakaapekto kung paano lumilipat ang mga puwersa pataas sa inyong tuhod. Kapag ang mga kalamnan na ito ay mahina, ang inyong tuhod ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap sa bawat hakbang na inyong gagawin. Ang pagpapalakas sa kanila ay parang pagkuha ng support team
para sa inyong tuhod. Nakatrabaho ko ang isang Ginoo na nagngangalang Tomas mula sa Makati na may matinding sakit sa tuhod sa tuwing naglalakad siya ng higit sa 1 blok. Ginawa namin ang lahat ng uri ng paggamot, ngunit ang talagang gumawa ng kaibahan ay ang pagpapalakas ng kanyang tibialis muscles. Sa loob ng 3 linggo ng paggawa ng simpleng ehersisyong ito, araw-araw nakakapaglakad na siya ng 1 milya nang walang sakit. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay parang may muling nagtayo ng kanyang mga binti. Hindi iyon pagmamalabis. Iyan ang magagawa ng tamang pagpapalakas. Ang ating huling ehersisyo ay tinatawag na wall sit at ito ang pinakamahusay na paggalaw para sa pagpapalakas ng tuhod. Tinatarget nito ang inyong quadriceps, inyong hamstrings, inyong glutes, lahat ng sumusuporta at pumoprotekta sa inyong kasukasuan ng tuhod. Ito ang ehersisyo na magbibigay sa inyo ng tunay na pangmatagalang lakas. Tumayo na ang inyong likod ay nakasandal sa pader, ang mga paa ay mga 30 hanggang 45 sentimetro ang layo mula sa pader. Ngayon dahan-dahang idulas ang inyong likod pababa sa pader, ibinabaluktot ang inyong mga tuhod na parang nakaupo kayo sa isang hindi nakikitang upuan. Gaano kababa dapat kayong pumunta? Depende iyon ng buo sa inyong kasalukuyang antas ng lakas. Ang ilang tao ay nakakapagbaluktot lang ng kanilang mga tuhod ng 20 o 30 degrees sa simula. Ang iba ay nakakarating sa buong 90 degrees na posisyon kung saan ang kanilang mga hita ay paralel sa sahig. Walang tama o mali dito. Pumunta kayo hanggang sa kaya ninyo habang pinapanatili ang magandang forma at hindi nagdudulot ng sakit. Hawakan ang posisyong iyon. 5 segundo kung iyon lang ang kaya ninyo. 10 segundo kung medyo mas malakas kayo. Magtrabaho hanggang sa 30 segundo o kahit 1 minuto habang gumagaling kayo. Mararamdaman ninyo ang inyong mga kalamnan sa hita na nasusunog, nanginginig, nagtatrabaho ng husto. Iyan mismo ang gusto natin. Ang paso na iyon ay ang inyong mga kalamnan na lumalakas, umaangkop, nagiging mas may kakayahang suportahan ang inyong mga tuhod. Kapag hindi na ninyo kayang hawakan ang posisyon, dahan-dahang dumulas, pabalik sa pader hanggang sa makatayo. I-shake ang inyong mga binti. Magpahinga ng 30 segundo. Pagkatapos ay gawin itong muli. Ulitin ito ng 3 hanggang 5 beses. Ang ehersisyong ito ay mahirap. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Ngunit ito rin ay hindi kapani-paniwalang epektibo. Bumubuo ito ng tunay na functional strength na direktang lumilipat sa bawat aktibidad sa inyong pang-araw-araw na buhay. Paglalakad, pag-akyat sa hagdan, pagtayo mula sa upuan, lahat ng ito ay nagiging mas madali kapag mayroon kayong malakas na mga kalamnan sa binti. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang mahalagang bagay sa inyo. Ang 7 ehersisyo na ito ay gumagana, ngunit gumagana lamang ang mga ito kung talagang gagawin ninyo ang mga ito. Maaari kong ibigay sa inyo ang pinakamahusay na programa sa mundo, ngunit kung mananatili lang ito sa inyong isipan bilang mabuting intensyon, walang magbabago. Kailangan ninyong umaksyon. Kailangan ninyong mangako sa inyong sarili, sa inyong kalusugan, sa pamumuhay ng walang sakit. Inirerekomenda ko ang paggawa ng mga ehersisyong ito,
isang beses sa isang araw, araw-araw, sa loob ng hindi bababa sa 30 araw. Iyan ang minimum na pangako na kailangan upang makakita ng tunay na pagbabago. Magtakda ng tiyak na oras. Baka unang bagay sa umaga habang nagtitimpla ang inyong kape. Baka sa hapon bilang pahinga mula sa pag-upo. Baka sa gabi habang pinapanood ninyo ang inyong paboritong palabas. Hindi mahalaga kung kailan. Mahalaga na gawin ninyo ito ng consistent. Maglagay ng paalala sa inyong telepono. Markahan ito sa inyong kalendaryo. Sabihin sa inyong asawa o kaibigan ang tungkol sa inyong pangako upang matulungan nila kayong manatiling may pananagutan. May mga araw na hindi ninyo gustong gawin ang mga ito. May mga araw na pagod kayo o abala o wala lang sa mood. Gawin pa rin ninyo ang mga ito. Iyon ang mga araw na pinakamahalaga. Iyon ang mga araw na naghihiwalay sa mga taong gumagaling mula sa mga taong nananatiling stuck sa sakit. Hindi lang kayo nag-eehersisyo. Bumubuo kayo ng bagong relasyon sa inyong katawan. Pinapatunayan ninyo sa inyong sarili na kaya ninyong kontrolin ang inyong kalusugan. Lumilikha kayo ng bagong hinaharap kung saan ang sakit ng tuhod ay hindi naglilimita sa inyong buhay. Ngayon gusto kong tugunan ang isang bagay na alam kong iniisip ng ilan sa inyo. Paano kung ang mga ehersisyong ito ay hindi gumana para sa akin? Paano kung ako ang exception? Paano kung ang aking mga tuhod ay masyado nang sira? Una sa lahat, ang mga takot na iyon ay ganap na nauunawaan. Kapag matagal na kayong nasasaktan, kapag sinubukan ninyo ang mga bagay na hindi gumana, natural lang na maging eskeptiko. Ngunit narito ang gusto kong malaman ninyo. Ang mga ehersisyong ito ay batay sa fundamental biomechanics. Hindi sila mga pakulo o uso. Tinutugunan nila ang mga aktwal na issue sa mechanical at muscular na nagdudulot ng pananakit ng tuhod. Gagana ba sila para sa ganap na lahat? Hindi ko magagawa ang garantiyang iyon. May ilang tao na may structural damage na nangangailangan ng interbensyong medikal. May ilang tao na may mga kondisyon na nangangailangan ng karagdagang paggamot. Ngunit para sa napakalaking mayorya ng mga taong humaharap sa pananakit ng tuhod, lalo na ang sakit na may kaugnayan sa muscle imbalances, paninigas ng kasukasuan, o hindi magandang pattern ng paggalaw, ang mga ehersisyong ito ay kapansin-pansing epektibo. Bigyan sila ng tapat na pagsubok, 30 araw ng consistent na pagsasanay. Kung wala kayong makitang anumang pagbuti, kahit kaunti, pagkatapos ng 30 araw, saka ninyo pwedeng suriin muli at galugarin ang iba pang mga opsyon. Ngunit kumpiyansa ako na karamihan sa inyo ay mapapansin ang mga pagbabago ng mas maaga kaysa doon. Maraming tao ang nagsasabi sa akin na nakakaramdam sila ng kaunting ginhawa sa loob ng unang linggo. Ang paninigas ay nagsisimulang umigi. Ang matatalim na sakit ay nagiging hindi madalas. Ang pagbangon sa kama sa umaga ay hindi na parang isang hamon. Ang maliliit na pagbuti na ito ay bumubuo ng momentum. Nagbibigay sila sa inyo ng pag-asa. Hinihikayat nila kayong magpatuloy. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isa pang pasyente na sumasalamin sa kung ano ang posible. Ang pangalan niya ay Dorothea at siya ay 78 anyos
mula sa isang probinsya sa Batangas. Nakipag-ugnayan siya sa akin 2 taon na ang nakakaraan desperado para sa tulong. Sinabihan siya na kailangan niya ng bilateral knee replacement surgery, ibig sabihin parehong tuhod. Ang halaga ay aabot sa mahigit 4 milyon at ang paggaling ay aabutin ng ilang buwan. Kailangan niyang umalis sa kanyang tahanan, tumira, kasama ang kanyang anak na babae, isuko ang kanyang kalayaan. Takot na takot siya. Tinanong ko siya kung handa siyang subukan ang isang konserbatibong pamamaraan muna upang bigyan ang mga ehersisyong ito ng seryosong pangako bago magpa-opera. Pumayag siya kahit na hindi siya talaga naniniwala na gagana ito. Sa unang 2 linggo, ginawa niya ang mga ehersisyo ng relihiyoso ngunit hindi napansin ang maraming pagbabago. Nasiraan siya ng loob, ngunit hinikayat ko siyang magpatuloy na magtiwala sa proseso. Sa 3 linggo may nagbago. Ang kanyang paninigas sa umaga ay nagsimulang mabawasan. Sa 6 na linggo, nakakaakyat na siya sa kanyang hagdan nang hindi humahawak sa rehas. Sa 10 linggo, naglalaro na siya ng tennis, muli isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 5 taon. Ngayon, 2 taon na ang nakalipas, ginagawa pa rin niya ang mga ehersisyong ito ilang beses sa 1 linggo bilang maintenance at hindi niya kailanman kinailangan ang operasyon na iyon. Nakatipid siya ng milyon na iwasan ang mga buwan ng mahirap na paggaling at higit sa lahat, napatunayan niya sa kanyang sarili na ang kanyang katawan ay hindi sumuko sa kanya. Iyan ang gusto ko para sa inyo. Hindi lang ginhawa sa sakit, kundi empowerment. Ang kaalaman na kaya ninyong impluwensyahan ang inyong kalusugan, na meron kayong ahensya na hindi kayo walang magagawa sa harap ng pagtanda o sakit. Ang inyong mga tuhod ay maaaring bumuti, ang inyong paggalaw ay maaaring bumuti, ang inyong buhay ay maaaring magbago. Gusto ko ring pag-usapan ang emosyonal na bahagi ng talamak na sakit dahil ito ay isang bagay na hindi natin sapat na pinag-uusapan. Ang pamumuhay ng may sakit sa tuhod ay hindi lang pisikal na naglilimita, ito ay emosyonal na nakakaubos. Naaapektuhan nito ang inyong mood, ang inyong kumpiyansa, ang inyong pagtingin sa sarili. Nagsisimula ninyong kilalanin ang inyong sarili bilang isang taong may masamang tuhod, isang taong hindi makagawa ng mga bagay, isang taong binibigo ng kanyang katawan. At ang pasanin na psikolohikal na iyon ay minsan mas mabigat pa kaysa sa pisikal na sakit mismo. Habang ginagawa ninyo ang mga ehersisyong ito at nagsisimulang makaramdam ng pagbuti, bigyang pansin kung paano ito nakakaapekto sa inyong mental state din. Pansinin kung paano kayo mas nakakaramdam ng kakayahan, mas optimistiko, mas parang kayo ulit. Hindi ito tungkol lang sa pag-aayos ng inyong mga tuhod. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong buhay, inyong kalayaan, inyong kagalakan. Ito ay tungkol sa kakayahang gawin ang mga bagay na mahalaga sa inyo. Paglalaro man iyan kasama ang mga apo, paglalakbay paghahalaman, o paglalakad lang sa paligid ng inyong barangay nang hindi napapangiwi sa bawat hakbang. Isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng lahat ng taong ito ay ang katawan ay gustong gumaling. Ito ay idinisenyo upang gumaling.
Kapag binigyan ng tamang kondisyon, tamang paggalaw, tamang suporta, gagawin ng inyong katawan ang lahat sa kapangyarihan nito upang ibalik ang normal na paggana. Ngunit kailangan ninyong ibigay sa kanya ang mga kondisyong iyon. Kailangan ninyong salubungin ang inyong katawan sa gitna. Iyan ang ginagawa ng mga ehersisyong ito. Lumilikha sila ng mga kondisyon para sa paggaling. Isipin kung gaano kahanga-hanga ang katawan ng tao. Ang inyong puso ay tumitibok ng humigit kumulang 100,000 beses bawat araw nang hindi ninyo iniisip. Ang inyong mga baga ay humihinga papasok at palabas, naghahatid ng oxygen sa bawat cell. Ang inyong digestive system ay nagpoproseso ng pagkain, kumukuha ng nutrients, nagbibigay ng gasolina sa inyong buong katawan. Ang inyong immune system ay lumalaban sa mga banta na hindi ninyo kailanman nalaman. Ang inyong katawan ay isang milagro ng inhinyeriya, patuloy na nagtatrabaho upang panatilihin kayong malusog at malakas. Ang inyong mga tuhod ay bahagi ng milagrosong sistemang iyon at gusto nilang gumana ng maayos. Minsan kailangan lang nila ng kaunting gabay, kaunting suporta, kaunting sinadyang pangangalaga. Habang dumadaan kayo sa inyong araw ngayon at bukas at sa mga susunod na araw, gusto kong maging maingat kayo sa kung paano ninyo ginagamit ang inyong mga tuhod. Kapag umupo kayo, pansinin kung kayo ba ay bumabagsak ng mabigat sa upuan o ibinababa ang inyong sarili ng may kontrol. Kapag tumayo kayo, pansinin kung ginagamit ninyo ang inyong mga kalamnan sa binti o kung tumutulak kayo gamit ang inyong mga braso. Kapag naglalakad kayo, pansinin kung kayo ay gumagawa ng makinis pantay na mga hakbang o kung kayo ay ika-ika o pinapaboran ang isang panig. Ang maliliit na sandaling ito ng kamalayan ay tumutulong sa inyong maunawaan ang inyong mga pattern ng paggalaw at gumawa ng mas mahusay na mga pagpili. Gayon din bigyang pansin ang inyong sapin sa paa. Maaaring mukhang walang kaugnayan ito sa pananakit ng tuhod, ngunit ang sapatos na inyong isinusuot ay may malaking epekto sa kalusugan ng inyong tuhod. Ang mga lumang sapatos na may sirang arch support, matataas na takong na nagbabago ng inyong alignment, mga tsinelas na hindi nagbibigay ng katatagan. Lahat ng ito ay lumilikha ng mga problema na umaakyat sa inyong mga tuhod. Mamuhunan sa maganda at suportadong sapatos. Pasasalamatan kayo ng inyong mga tuhod. Isa pang lifestyle factor na dapat isaalang-alang ay ang inyong timbang. Hindi ko kayo sisesermunan tungkol dito dahil alam kong sensitibong paksa ito at iba-iba ang sitwasyon ng bawat isa, ngunit ang realidad ay ang bawat sobrang kilo na inyong dinadala ay naglalagay ng karagdagang puwersa sa inyong mga kasukasuan ng tuhod. Iminumungkahi ng ilang pananaliksik na ang bawat kilo ng timbang ng katawan ay lumilikha ng halos 4 na kilo ng presyon sa inyong mga tuhod. Kaya kung mayroon kayong sobrang 9 na kilo o 20 telbisos, iyon ay halos 30 na kilo ng karagdagang presyon sa inyong mga tuhod sa bawat hakbang. Kung ang pagbawas ng timbang ay angkop para sa inyo, kahit ang pagkawala ng 2 hanggang 5 kilo ay maaaring gumawa ng kapansin-pansing kaibahan sa pananakit ng inyong tuhod. Ang nutrisyon ay gumaganap din ng papel sa kalusugan ng kasukasuan.
Ang talamak na pamamaga ay isang pangunahing nag-aambag sa pananakit ng tuhod at ang ilang pagkain ay maaaring magtaguyod o magbawas ng pamamaga sa inyong katawan. Ang mga pagkaing mataas sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon bangus at walnuts ay anti-inflammatory. Ang mga makukulay na prutas at gulay ay nagbibigay ng antioxidants na lumalaban sa pamamaga. Sa kabilang banda, ang labis na asukal processed foods at ilang mantika ay maaaring magpataas ng pamamaga. Hindi ko sinasabing kailangan ninyong sundin ang isang perpektong dieta, ngunit ang pagiging maingat sa mga koneksyon na ito ay maaaring sumuporta sa inyong proseso ng paggaling. Ang hydration ay isa pang madalas na nakakaligtaang factor. Ang inyong mga kasukasuan ay nangangailangan ng tamang hydration upang gumana ng maayos. Ang cartilage sa inyong mga tuhod ay higit sa lahat ay binubuo ng tubig at kapag kayo ay dehydrated, ang cartilage na iyon ay hindi nakakapag-cushion ng epektibo. Uminom ng maraming tubig sa buong araw. Ang isang mabuting tuntunin ay uminom ng sapat. Kung tumitimbang kayo ng 72 kilo, subukang uminom ng mga 2.4 litro o mga 10 baso ng tubig araw-araw. Ang tulog ay mahalaga rin para sa paggaling. Ginagawa ng inyong katawan ang karamihan sa gawaing pagkumpuni nito habang natutulog kayo. Ang growth hormone ay inilalabas, ang mga tissue ay muling itinatayo. Ang pamamaga ay nababawasan. Kung hindi kayo nakakakuha ng dekalidad na tulog, ang inyong katawan ay hindi makakapagpagaling ng epektibo. Subukang makakuha ng 7 hanggang 8 oras na tulog bawat gabi. Lumikha ng bedtime routine. Panatilihing malamig at madilim ang inyong kwarto. Limitahan ang screen time bago matulog. Ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong pangkalahatang kalusugan at sa pananakit ng inyong tuhod partikular. Pag-usapan din natin ang pamamahala ng sakit sa panahon ng inyong proseso ng pagbawi. Normal na magkaroon ng magagandang araw at masasamang araw. Sa ilang araw, ang inyong mga tuhod ay makakaramdam ng mas mabuti. Sa ibang araw, maaari kayong magkaroon ng flare-up ng sakit o paninigas. Hindi ibig sabihin nito ay nabibigo kayo o na ang mga ehersisyo ay hindi gumagana. Bahagi lang ito ng proseso ng paggaling. Ang inyong katawan ay umaangkop, nag-aayos, nagre-remodel. Magkakaroon ng ups and downs. Sa mahihirap na araw, maaari kayong gumamit ng yelo upang mabawasan ang pamamaga. Maglagay ng ice pack na nakabalot sa manipis na tuwalya sa inyong tuhod sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Maaari din kayong gumamit ng init upang i-relax ang naninigas na mga kalamnan at mapabuti ang daloy ng dugo. Ang heating pad o mainit na shower ay maaaring maging napakaginhawa. Nakikita ng ilang tao na ang pagpapalit-palit sa pagitan ng yelo at init ay gumagana ng maayos para sa kanila. Mag-eksperimento at tingnan kung ano ang pinakanakakatulong sa inyo. Kung kailangan ninyong uminom ng over-the-counter pain medication, paminsan-minsan, okay lang iyon. Ngunit hinihikayat ko kayong gamitin ito bilang kasangkapan upang matulungan kayong manatiling aktibo at gawin ang inyong mga ehersisyo hindi bilang paraan
upang iwasan ang pagtugon sa pinagbabatayan ng problema. Ang layunin ay mangailangan ng mas kaunting gamot sa paglipas ng panahon, hindi mas marami. Habang sumusulong kayo sa mga ehersisyong ito at ang inyong mga tuhod ay nagsisimulang bumuti ang pakiramdam, baka gusto ninyong magdagdag ng iba pang anyo ng paggalaw sa inyong routine. Ang paglangoy at water aerobics ay mahusay para sa kalusugan ng tuhod dahil ang tubig ay nagbibigay ng resistensya para sa pagpapalakas habang binabawasan ang impact. Ang paglalakad ay kahanga-hanga lalo na kung dahan-dahan ninyong dadagdagan. Ang pagbibisikleta sa isang stationary bike ay isa pang mahusay na opsyon na nagpapalakas ng inyong mga binti ng walang high impact. Ngunit anuman ang gawin ninyo, makinig sa inyong katawan. Kung ang isang aktibidad ay nagdudulot ng matalim na sakit o makabuluhang pamamaga, iyon ay ang inyong katawan na nagsasabi sa inyong sobra ito at masyadong mabilis. Umatras, magpahinga at bumuo ng mas dahan-dahan. Walang pagmamadali. Bumubuo kayo ng sustainable, pangmatagalang pamamaraan sa kalusugan ng tuhod, hindi nagsasanay para sa Olympics. Gusto ko ring hikayatin kayo na ipagdiwang ang inyong progreso gaano man kaliit. Ginawa ba ninyo ang inyong mga ehersisyo ng 3 araw na sunod-sunod? Karapat-dapat iyang ipagdiwang. Napansin ba ninyo na naibabaluktot ninyo ang inyong tuhod ng kaunti pa kaysa noong nakaraang linggo? Kilalanin ang pagbuting iyon. Naglakad ba kayo sa paligid ng grocery store nang walang sakit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan? Iyon ay isang malaking tagumpay. Ang maliliit na panalong ito ay nagdaragdag sa malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Panatilihin ang isang simpleng journal kung nakakatulong iyon sa inyo. Isulat kung ano ang pakiramdam ng inyong mga tuhod bawat araw, kung anong mga ehersisyo ang ginawa ninyo, anumang mga pagbuti na napansin ninyo. Kapag meron kayong mahirap na araw, maaari kayong lumingon at makita kung gaano nakalayo ang inyong narating. Madaling makalimutan kung saan kayo nagsimula kapag nakatuon kayo sa kung saan ninyo gustong pumunta. Ibahagi ang inyong paglalakbay sa iba din. Sabihin sa inyong pamilya kung ano ang inyong ginagawa. Baka gusto nilang gawin ang mga ehersisyo kasama ninyo. Sumali sa isang online community ng mga taong gumagawa sa mga katulad na layunin sa kalusugan. Ang pagkakaroon ng suporta at pananagutan ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa pananatiling consistent. Hindi ninyo kailangang gawin ito ng mag-isa. Kung nakikipagtulungan kayo sa isang doktor o physical therapist, ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga ehersisyong ito. Karamihan sa mga healthcare provider ay susuporta sa inyo sa pagkuha ng aktibong papel sa inyong pagbawi. Baka meron pa silang karagdagang mga mungkahi o pagbabago na makakatulong sa inyo. Ngunit tandaan, kayo ang eksperto sa inyong sariling katawan. Alam ninyo kung ano ang pakiramdam ng mga bagay. Alam ninyo kung ano ang nakakatulong at kung ano ang hindi. Magtiwala sa kaalamang iyon. Habang nagtatapos tayo dito, gusto kong iwanan kayo ng ilang huling kaisipan. Una, karapat-dapat kayong mabuhay ng walang sakit. Karapat-dapat kayong gumalaw ng malaya ang gawin ang mga aktibidad na mahal ninyo maramdaman.
na malakas at may kakayahan sa inyong katawan. Ang sakit ng tuhod ay hindi isang bagay na kailangan lang ninyong tanggapin bilang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. May mga solusyon. May pag-asa. Pangalawa, ang paggaling ay nangangailangan ng oras at pagiging consistent. Hindi nabuo ang pananakit ng tuhod ng magdamag at hindi ninyo rin ito maaayos ng magdamag. Ngunit sa araw-araw na pagsasanay ng 7 ehersisyong ito sa pasensya at pagpupursige, maaari kayong talagang bumuti, magtiwala sa proseso, manatiling nakatuon. Pangatlo, ang inyong katawan ay nasa panig ninyo. Gusto nitong gumaling. Ito ay idinisenyo upang gumaling. Minsan kailangan lang nito ng inyong tulong, inyong sinadyang pangangalaga, inyong consistent na pagsisikap. Ibigay sa inyong katawan kung ano ang kailangan nito at gagantimpalaan kayo nito ng pinabuting paggana at nabawasang sakit. Pang-apat, hindi pa kayo masyadong matanda, hindi pa huli ang lahat, at hindi pa kayo masyadong malala. Nakita ko ang mga tao sa kanilang 80s na gumawa ng kahangahangang pagbuti. Nakita ko ang mga tuhod na sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa na naging malakas at gumagana ulit. Huwag hayaan ang sinuman, kasama na ang inyong sarili, na kumbinsihin kayo na hindi posible ang pagbabago. Posible ito. At sa huli, tandaan na ang paglalakbay na ito ay tungkol sa higit pa sa inyong mga tuhod. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong kalayaan, inyong kumpiyansa, inyong kalidad ng buhay. Ito ay tungkol sa kakayahang makipaglaro sa inyong mga apo, maglakbay, ituloy ang inyong mga libangan, mabuhay ng ganap. Bawat ehersisyo na ginagawa ninyo bawat araw na nagpapakita kayo para sa inyong sarili, namumuhunan kayo sa mas puno, mas mayaman, mas masayang buhay na iyon. Kaya narito ang gusto kong gawin ninyo ngayon din. Gumawa ng pangako sa inyong sarili. Mangako na gawin ang 7 ehersisyo na ito bawat araw sa susunod na 30 araw. Ilagay ito sa inyong kalendaryo. Magtakda ng paalala. Sabihin sa isang tao na magpapanagot sa inyo. At pagkatapos ay magsimula ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Gawin ang inyong unang round ng mga ehersisyo ngayon din kung kaya ninyo. Gawin ang unang hakbang na iyon patungo sa paggaling. Ang inyong mga tuhod ay umaasa sa inyo. Ang inyong future self ay umaasa sa inyo. Naniniwala ako sa inyo. Naniniwala ako sa kakayahan ng inyong katawan na gumaling. Naniniwala ako na 30 araw mula ngayon, titingin kayo pabalik sa sandaling ito bilang turning point, bilang araw na nagpasya kayong kontrolin ang inyong kalusugan at inyong buhay. Salamat sa paggugol ng oras na ito kasama ko ngayon. Salamat sa pagtitiwala sa akin sa inyong mga alalahanin sa kalusugan. Salamat sa pagiging handang sumubok ng bago mamuhunan sa inyong sarili umasa para sa mas magagandang araw sa hinaharap. Ikinararangal kong maging bahagi ng inyong paglalakbay sa paggaling. Ngayon, lumabas kayo at ipakita sa inyong mga tuhod ang pagmamahal. Gawin ang mga ehersisyong iyon. Manatiling consistent at panoorin habang tumutugon ang inyong katawan
ng may lakas, flexibility at kalayaan mula sa sakit. Kaya ninyo ito. Nakasuporta ako sa inyo sa bawat hakbang. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Miguel Santos. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kabigat ang kaya nating buhatin, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa sakit at kahinaan. Ang ating katawan ay templo ng ating kaluluwa. Kapag inalagaan natin ito ng may pagmamahal at pasensya, ibinabalik nito sa atin ang kalayaan upang tamasahin ang bawat sandali ng buhay kasama ang ating mga mahal sa buhay. Huwag sumuko dahil ang paggaling ay laging posible para sa mga naniniwala at nagsisikap. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng comment sa ibaba tungkol sa inyong karanasan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang tips sa kalusugan at paki-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makikinabang din dito. Maraming salamat po